At ito, sinisilip natin, ilan sa mga highlight noong opening quarter of action. Chris Ju to Ranedel de Ocampo. Meron pang repeat performance yan. Chris Ju to Doughtit naman. Ang ganda ng nagiging teamwork dito ng Gilas Pilipinas. Kaya naman 30-18 lamang tayo ng 12. Kung kaya pag mataas ang assist count mo, kadalasan mataas ang field goal percentage mo. Yan ang nakita natin nung first 10 minutes dito para sa Smart Gilas team. Pinahirapan tayo kagabi ng ating nakabangga, ang kupunan ng China. Ang lalaki. Matibay na one-on-one coverage. Hindi mo malusutan yung front line. And eventually, tayo ay yumuko laban dito sa China by 15 points. But it's nice to see really JV Casio back. And yung peak form na nakikita natin sa kanya in the last few international competitions, unti-unti na naman nating nakikita. Bumilis. And slowly he's regaining that touch once again from the outside. And here in the first, Baroka Casio and Chris Chu anchoring this running game para dito sa Gilas unit. Para na-inspire ito si JV Casio getting his first start dito sa FIBA Asia 2011. Number 1 overall pick yan ng ating Philippine Basketball Association. Yes, dating membro din ng De La Salle Green Archers sa Colegio at naglaro naman para sa San Beda Red Caps nung kanyang high school days. Pull-up jumper para dito sa Bahrain is good. Galing kay Bader Malabes. 5 in the game for Bader Malabes. Still continues to be a primary scoring option sa kanilang half-court sets. At itong Bahrain hanging around. Nakakapit po sa coattails ng ating Gilas Pilipinas. 10 lang ang kanilang inahabol as Asi Taulavas entered this game for the first time. Barakael for a 3. Yan ang isa sa medyo malas. Barakael is now 0 for 6 in the tournament from the 3-point line. Well, dun base sa mga ating napanood sa kanya, dun sa Champions Cup at sa Jones Cup, meron naman siyang kakayahan na tumama from the 3. Kahit nung kolehiyo, talagang forte rin niya yan. Although he plays the power forward spot in the first 2.5 years for Coach Raico. Ngayon wala tayong choice kundi ilaro siya dun sa small forward position. Dahil nga meron ng bottleneck dun sa power forward position sa pagdating ni Kelly at itong si Ranedel. At kakulangan naman dun sa perimeter players dahil sa pagkawala ni Lutz at ni Lassiter. Pag inisip mo naman low averages, okay lang na hindi tumatama yung mga outside jumper this early in the tournament. Hopefully by Monday, pagdating ng round 2, magsimula na. Pero ito, don't look now, Bahrain scoring the first baskets here in the second quarter. Kung kaya ang malaking kalamangan kanina ng Pilipinas, natapyas na sa 8 puntos na lamang. 30-22, hindi pa nakakabutas ang ating Gilas boys dito sa second quarter. Barakael, wala. Yung sinasabi nga natin dito kanina, kailangan hanggat maaari, makuha natin yung kalamangan na maaga. And take away the confidence level ng Bahrain. Huwag mo lang iangat yung spirit niyan. At pag nakakumpiyansa, at pag pumasok yung kanilang mga tira kung saan-saan, mahirap kalaban. Ali overshoots the mark pero doon sa rebound play, merong foul. Mukhang si Kelly Williams ang pinituhan dito. Yan na nga. Makikita natin dito ang timeout na itinawag na ni Coach Raico Toroman para dito sa ating national squad. Etong Bahrain kumakatok-katok sa pinto ng Pilipinas kaya napuwersa tayong tumawag ng timeout natin sa inyo ng Outlast Battery. Magbabalik po ang FIBA Asia dito lang sa Active on IBC. Tapos ang magandang performance ng Gilas Pilipinas sa opening quarter powered by Marcus Douthit and his 9 points. Aba, pag-upo ni Douthit, medyo lumamya ang ating laro dito sa second quarter. Kaya hindi pa tayo nakakabutas so far at kumakatok-katok na ang Bahrain sa ating pinto. Well, mas agresibo yung 2-3 zone defense ng Bahrain dito sa quarter na to. Perhaps, sensing na wala nga si Marcus Douthit dun sa loob, they're quicker to close out on the shooters. And definitely, kung walang interior presence, maski against the 2-3 zone, mas limitado ang kailangan markahan sa depensa nitong Bahrain. At etong Bahrain, ito na magiging last performance nila sa FIBA Asia for the 2011 edition. Kaya they want to go out in an impressive fashion. Gusto nilang pakita that they belong on this level. Tama yan. At alam mo, ang mga proyekto naman ng mga coaches dito ay long-term. And Coach Eric Rashad has taken over this program. And definitely, ang hahanapin mo dyan yung mga incremental improvements. You have to be more patient. Of course, you want to make sure na everybody's improving, but you cannot ask for results right away. Bagong sistema, bagong mga manlalaro, but here, giving the Philippines a hard time here in quarter number 2 as Asi
nails that first free throw. Parang nakita natin yung programa na itong Malaysia. Doon sa FIBA Asia Champions Cup, walang pinanalo. Sa Jones Cup, walang pinanalo. Dito sa FIBA Asia, Meron na. nakasungkit na. Ano ba kanilang tinalo dyan? Mamaya, hanapin natin. India. India, oh. So at least, alam nila, lamang na sila sa isa pang bansa sa Asia. Tama. Maski yung Indonesia, nung sinilip ko yung laro nila, ang lalaki na. At saka meron ng laro. Dati talaga, makikita mo, halos hindi makapagbaba ng bola. Ali from the outside, Mintis. Rebound, Jimmy Alapag. The Mighty Mouse with a hesitation move to Casio for a 3. Finally, meron ng field goal ng Pilipinas sa second quarter. Kung hindi ako nagkakamali, nasa double digits na itong si JV Casio. And that's why kailangan natin matibay yung depensa natin on a consistent basis. Dahil yun ang ating nagiging daan na umatake habang hindi pa nakaset up yung zone defense ng Bahrain. Outside jumper once again. Inilalayo nila si Asi sa sahig. Asi out on the run. Look at the rock go! At babalik siya sa ating free throw line for 2 shots. He contested that jumper by Bahrain and then he leaked out. All 38 years old of Asi Taulaba 39. running the length of the floor. 39, no? Nag-birthday na si Asi, no? Yes, worked and sacrificed to still be a part of this lineup. And I believe that Coach Raico Toroman always had a place for Asi. A big guy who can match up against the front line of the opponents. Yan yung pangbangga mo, pang-usog mo, at pangbigay ng pahinga dito kay Marcus Doughty. But I feel that Asi has over-exceeded the expectations here for him here in the FIBA Asia tournament. Scoring well, defending well. Although kagabi talagang nasubukan lahat sila. Taulava played a total of 11 minutes, had 2 points, but only good for 4 rebounds. Kaya bumaba yung rebounding average niya to just 7.5. Yes. Pero yung scoring niya nasa 7.5 din naman. Perfect siya ngayon from the free throw line. 4 for 4. 37-23. Balik sa 14 ang abante ng Gilas, Pilipinas. Kagabi nakita natin na si Coach Raico Toroman ay nawalan ng pasensya nung napakaraming fouls ang itinawag sa Smart Gilas in the first 20 minutes against China. Bagyang nagkagulo, nagkainitan yung mga assistant coaches. We saw assistant coach Ryan Gregorio and even Coach Chot Reyes arguing dun sa mga assistant coaches ni Coach Bob Donwald. But eventually, nung second half, na-equalize na yung number ng free throws na ibinigay para sa China at sa Pilipinas. Ali misses on both attempts. Pupunta na naman sila kay Chu. Chris surveys the floor. Ang kanyang pasa this time around, inabangan ng Bahrain. Tumatakbo sila on a 2-on-1. Mintis yung kanyang tira, pero a foul is whistled on JV Casio. And definitely our rotation sa backcourt natin napakaliliit. And even if they have sprinted down and are looking to defend the transition attack, minsan wala kang choice kundi mag-give up ng foul dahil hindi mo kayang bantayan pag lumipad na yung mga attackers sa fast break nitong Bahrain. So Muhammad Mari may dalawang pagkakataon na maka-score dito. Alam mo, litaw yung nipis ng rotation natin doon sa perimeter players. Dito mo maiisip si Chris Lutz, Zio Lassiter, the kind of effect that they have when they are playing and when they are not around to help out this unit. 10-man roster ang natitira po sa ating national squad. Kung alam lang din natin na beforehand na magkakaganyan, sayang din yung Dylan Ababu. At baka sabi nga ni Coach Raico ay baka sakaling i-consider sana niya si Larry Fonasher at si Ryan Reyes kung nalaman niya ng maaga. It's 37-23. Pero hindi lamang tayong nang may hinaharap na ganung problema. Ang Qatar ilan? 5? Lebanon meron ding isa. At Syria meron ding isa. Meron ding naging ineligible, ano? So China, Iran lang ang mga prominenteng walang naging problema. Yes. Wala naman silang naturalized player dahil kung frontline ang pag-uusapan, sobra-sobra sila dyan. Bilyon ang pinag-uusapan kung ilan ang pagpipilian. Si Eda, di ba, hindi naturalized? Whoa! Parang galing sa ibang planeta maglaro si Husay, no? Hamid Edadi. Produkto rin ng player development yun ni Coach Raico Toroman. 7 in the quarter para sa Bahrain. Pilipinas also with 7 points. Malabes with a long one. 8 in the ballgame for Bader Malabes. And the Baderminator nagpo-provide na nga ng opensa para dito.
Sa Bahrain, may offensive foul bang naitawag? Alam mo, binabagalan ng Bahrain yung tema eh. Binibilisan natin pag nakastop tayo. Pero pag silang nakastop, babagalan nila. They want to keep the score really low so that they can have that opportunity to keep it close. Tandaan natin, ang Smart Gilas Pilipinas exploded for 92 points against Tama. UAE. Alam nila may capability ang Gilas to put up points on the board. Totoo yan. Alam naman natin, ang daming mabibilis na manlalaro. And also some good outside shooters para dito sa Smart Gilas. Ang Bahrain, siyam na lang ulit ang kanilang inahabol. Ali on the attack. Oh, inadvertent whistle pero hindi na ituloy. Alapag may tangan ng bola. Iniwan para kay Casio. JV is fouled by Ali. Ang daming naninibago, mga nakakakwentuhan ko. Hindi sila sanay na si Alapag, number 7 ang suot. Nagugulat pa, si Alapag pala yun. Kasi po sa FIBA, 4 to 18 lang ang pwede gamitin dito. Tama yan. Nakasanay ako na si Dondon Antiveros yung number 7 eh. Tsaka si Alapag medyo makapalang buhok ngayon as Douthit. Good inside pass coming from Jimmy Alapag. 11 puntos na 11 para kay puntos. Big Daddy Douthit. Well, pag nandito si Douthit, walang problema yung takbo ng opensa para sa Pilipinas. Ang problema rito pag naupo siya ng bahagya at hindi tayo tumama sa labas, doon tayo nagkakaproblema. Doon tayo nagkakaroon ng mahabang drought. Bader na bitawan ng bola, pinukol na naman sa kabilang dulo. And the Mighty Mouse makes him pay doon sa kabila. Balik sa 13 ang abante ng Gilas Pilipinas. Mataas na rito yung assist count natin at mataas na rin ang ating fast break scoring. But definitely yung about 60% shooting natin ng first quarter ay bumaba ng husto dito sa second quarter, and that incidentally was only our 11th point of the quarter. Bicycle shot off the turnaround. Ang hirap naman noon para dito kay Camis. Hindi madaling tira, but JV Casio tried to defend that all the way. Unfortunately, mas mababa siya kung kaya't natirahan na lamang siya ng kanyang katapat. Kelly Williams. Parang may atraso yung rig sa kanya. Ang problema, nabitawan ng bola. Chris Chu finds daylight over to Douthit for the basket plus a foul. I think that was an offensive foul called against Chris Q after penetrating and dishing Nabura off. niya. Ito, tignan natin. Binura niya itong gustong humarang kay Marcus Douthit. So I stand corrected. Offensive foul para dito kay Chu. Si Ahmed Malala masok sa atin. Ininda, no? Yung tama masakit. galing kay Chu. Si Kuya Ahmed Malala. Yan. Mukhang siyang elder statesman para dito sa Bahrain, making his re-entry. Mukhang napalakas din sa extra rice, no? Dating na ito as Akper gets the 2 points. So Bahrain keeping within striking distance of Gilas Pilipinas. Ako nasusurpresa ako na nakakadikit sila dito sa atin. Remember, tambakan ang unang dalawang rito ng Bahrain. In fact, ang kanilang scoring average is only 52.5 points per ball game. Pero 32 na dito, may 3 minuto mahigit pa sa ating first half. We've seen a lot of fouls and a lot of free throws dito sa quarter na to. Mukhang may sermonang mangyayari pagdating sa dugout ng halftime. Hindi matutuwa dito si Coach Raiko Toroman dahil okay, lamang pa rin tayo pero nakapamigay na ang Gilas Pilipinas ng 32 puntos to a team who's averaging 52.5 Yes. points. Well, nung first quarter, walang problema. 18 lamang ang talaan dito for Bahrain. But here, in the second quarter, they have managed to find their mark. Pero, ang nakikita natin dito, shots not within their offense. So, masusubukan is yung one-on-one defense natin dahil yung mga tira nila, although mahihirap, is ginagawa nila sa sariling diskarte at not within the flow of their offense. De Ocampo nagbabalik, pinagpahinga muna si Kelly Williams. At si Ranidel, sakripisyo din ang ginawa nito. Basag yung ilong nito ni Ranidel pero pinagpaliban niya yung pagpapa-opera dyan until after the FIBA Asia Championships. At saka hindi pa gaano nakukuha yung pahinga sila na Renadel dahil lumaban nga sila sa huling kampyonato ng PBA para tapusin ang 36 season. At ito, pag naka-force ng turnovers, nakakatakbo tayo, nakakascore tayo ng madali. At ang maganda dito, Coach Ronnie, unselfish basketball ang pinapamalas ng ating Gilas Pilipinas. Ito na naman si Mark Baroka, sinisilip na. Sino kasunod? JV Casio, back to Baroka. Ayun na naman. That's a nice 2-in-1 sequence. Baroka to Casio, back to Baroka. 4 in the game for Baroka. 14 ang kalamangan
ng Pilipinas. This timeout is brought to you by Outlast Battery. Babalik po ang FIBA Asia Championships dito lang sa Active on IBC. Huwag kayong aalis. Etong Smart Gilas Pilipinas putting a nice run together para makapagtatag na naman ng 14 na puntos na kalamangan. At napuwersa ang Bahrain into another timeout here. And we've been doing it by forcing turnovers and going Yes. out on the run and playing unselfish basketball. But it all starts with making that stop on defense. Kaya importante nga, mas matibay yung one-on-one defense because kanina nakakakuha ng puntos ang Bahrain sa mga mahihirap na tira. Subalit, still, hindi tayo nakakastop ng tuloy-tuloy kung kaya kanina na-outscore nila tayo dito sa second quarter. But whenever we force turnovers, it gives us that opportunity as we take a look at that last sequence to score Maroka once easily. again. Ayun, naging 3-on-1 pa pero broken up this time around. Nabasa ni Bader yung gustong gawin ng dati niyang kakamping si JV Casio and it translates into a long two sa kabilang dulo. And brings Coach Raiko Toroman up on his feet. 7 in the game for Mari. At ito, pag tayo hindi tumakbo at di makastop, nakaka-establish sila ng 2-3 zone. Pero itong si Marcus Doutet, too big against the front line. 14 puntos na para kay dito kay Doutet. And yan, sinesermo na ni Coach Raiko si JV Casio. Dapat daw nilayup natin, hindi na iniwan yung bola kanina, na turnover tuloy. Sumobra sa unselfishness naman yan. Yan nangyayari naman yun. Yung decision making mo talaga minsan sasablay eh. But you still have to give it to JV Casio who has played extended minutes here in the first half, scoring well, quarterbacking well, trying to hold his ground in terms of defensive coverage. Tiki-taki foul. Medyo manipis nga, no? Yung pinito dito kay Mac Barakael. Kaya bumagal itong ating second quarter. Maraming team fouls ang natawag between Bahrain at Pilipinas. Kaninang first quarter, up-tempo lang talaga eh. At penalty na nga, so 2 shots na igagawad. Dito kay Mari, 8 points in the game so far. Bahrain, prior to this FIBA Asia tournament, last played here in 1999. They will be making only their 7th appearance dito sa history ng FIBA Asia. At ang best finish po ng Bahrain is a 10th place finish noong 1997 pa. 12 years ang kanilang inantay bago makabalik dito sa FIBA Asia. Bahrain on the run once again. At itong si Mari is making a spay. Aba na naman sa 12 ang abante ng Gilas Pilipinas, 48-36. Wala na pong 2 minuto na ditira sa ating first half. JV babawi, di makakuha yung 3. Malabes para sa rebound. Tumatakbo itong mga taga Bahrain. Mari once again, this time around iniwan yung bola, dropping it off, which will result in a foul on Gilas. Well, na doble na ng Bahrain ang kanilang production. They had 18 in the first quarter. Total of 37 already. As Coach Raiko Toroman calls another timeout. At itong si Akber will be trooping to the line for 2 shots sa aming pagbabalik pagkatapos ng timeout na to. Nahatid sa inyo ng Outlast Battery. Coach Raiko Toroman, tinawag na ang kanyang ikalawang timeout dito sa first half dahil nahihirapan ng ating Gilas boys to break away from Bahrain. Tanda natin, unang 2 laro ng Bahrain. Palugbog sarado sila. Bugbog sarado sa mga kanilang nakakalaban. Una sa China, tapos sa UAE. Pero dito, nahihirapan pa ang Smart Gilas Pilipinas na makalayo. Well, kanina malaki na yung ating kalamangan. In fact, in the first quarter, 30-18. Matibay na depensa. But here, in the second quarter, pag nakaset up yung 2-3 zone, nahihirapan tayong humanap ng shooters from the outside. Of course, Doutet will supply the inside scoring for our squad. But definitely, Bahrain likewise able to hit their stride sa kanilang half-court sets. Kung kaya't yung kanilang production dito ay 19 puntos na upang lumapit dito sa talaan ng Pilipinas. Akber, pinasok yung pangalawa. Ano yung sabi mo kanina, Magu? Barely 13 hours tayo mula sa pagkatalo sa China at tayo balik dito para humarap. Natapos ng alas 10, kagabi, alas 11 nag-umpisa to. Aba, wala pang 13 oras, kasama na yung pahinga, yung biyahe, pati yung warm-up doon. Tama. And breakfast mo pa. Yun. Kung alas 11, para matunaw mo, mga alas 6 gising na to para makakain ng alas 7 at alas 8.
Nakaligo ka na at on the way ka na, no? Part of the job. As Baroka gives up a foul in the backcourt, and that will result into 2 free throws. 50-39. Pagkakataon na naman ng Bahrain to cut this deficit to just 9 points. Mintis nga lang itong si Ali sa kanyang unang free throw. 52.5 points a game ang scoring average ng Bahrain. In fact, kagabi ang kanilang first half score lamang ay 27 points. Subalit ngayon, nakakadikit sila rito. 39 points already for Bahrain here in the first half. Less than a minute remaining in the first half. Ito na po si Casio. Ginugulo ni Ali. Finding Barakael. Casio once again sa kanto, sa kaliwa. Pasa niya natapik. At gustong tumakbo nila Bader Malabes. Bounces it over to Mari. Gets another scoop layup. 22 in the quarter para sa Bahrain, Magu. 12 puntos na nga para dito kay Mari. Siya bumubuhay sa laban ng Bahrain. They are within 10 points. Barakael sa loob. And that was a tough move coming from Barakael. Trying to post up a bigger defender in the post area. Of course, yung bottom 3 ng 2-3 zone na yun, nandun lang yun, hindi gagalaw yun eh. But he demanded that ball in the post. Sabi ko na nga ba eh, 50-39 yun eh. Nung naka-layup, naging 50-40. Ayun, 41 Tama. yan. 51-41. Balik sa 10 ang abante ng Gilas. Nalito ko eh. 1 point layup. Mabagal lang yung palit ng graphics. Yun. Kulang. So, paubos na po ang ating, ano naman, no? Nagmamaylo-bes pa na papadaan ng bola sa pagitan ng binte. Pwede rin sa Ronnie Mags yun. 4 seconds to shoot. Baseline jumper to beat the buzzer, Mintis. And Ranedel De Ocampo secures the rebound para matapos ang ating first half. And last night, they only gave up around 65 points to China. A very good offensive team, and giving up this many points to Bahrain, I'm sure, will not make Coach Raiko Toroman happy. And let's see what defensive adjustments we will be having as we head down to the third quarter. 51-41 ang nasa ating talaan. Smart Gilas Pilipinas. Nahihirapang lumayo kontra dito sa Bahrain. It's not really a must-win game, pero kailangan para natin dahil carry over ang win-loss record into the next round, which starts on Monday. Yes, I stand corrected. China scored 75 points against us last night. Pero isa lamang yung mabigat na quarter na kanilang naitala. But eto, ayaw na sana nating padikitin dito ang Bahrain. At yan, ang mission dito ni Marcus Dautit at the rest of the Smart Gilas unit. Lumamang naman tayo ng medyo malaki kanina, pero Bahrain doing enough behind the exploits of etong si Mohamed Mari. Nandiyan din yung shooting ni Bader Malabes. Ang ganda ng ginagawa dito ng Bahrain. At binabanggit mo nga, even outside their offense, nakakahanap sila ng paraan maka-score. Alam mo, nagugulat din ako sa mga baskets nila, pero nandyan na yan eh. Kailangan talaga tibayan natin yung one-on-one defense natin because si Dautit covered naman niya yung loob. And we also have to take care of the basketball because our turnovers have also allowed Bahrain to score unmolested dun sa opposite end. Ayan nga po, yung ilang numero na That's naitala simply too ng first half. 68% yes on offense sa 2-point area, but giving up 55% doon sa 2-point area sa Bahrain and 50% from the 3 is simply not enough effort para sa ating mga manlalaro. You want to keep that level down. Yes, Magu. Sipin mo kung tumama pa yung free throws nila, tabla tayo Yun ang dito. sinasabi ko at I'm sure yan ang didiinan na tutunan ng pansin ni Coach Torman pagdating sa second half. So it is Gilas up pero 10 lamang. Tignan natin ano mangyayari sa second half sa aming pagbabalik dito sa Active on IBC.